tayutay ay isang salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ito ay maaring sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di pangkaraniwang salita upang bigyang diin o salubin ng nagpapahayag o naghahayag. May iba't ibang uri ang tayutay. Isa na rito ang pag-uyam at sinektoke. Ang pag-uyam ay tinatawag sa Ingles na sarcasm o irony. Ito ay isang pagpapahayag na may layuning mangutya o makasakit ng damdamin. Ito ay tinatago sa paraang waring papuri o pagpuri ng isang bagay o isang tao. Narito ang mga halimbawa ng pag-uyam. Uy, ate, halika dito kayo. Wala na ako yan. Ay, wala, dito ka na lang. Alam, Uy, ate, ang sexy mo pa rin pala. Halos hindi mo pumuputok yung pants mo. Wait, alam mo, may kwento ako sa'yo. Kilala mo ba yung science? David! David! Max, alam mo ba yung science? alam mo, Tin, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang daming sinasabi, hindi pa rin kita nagbabago. Uy, nagugutom na ako. Hindi pa ba tayo kakain? Ako nga rin eh, nagugutom na. Tara na, kain na tayo. Hindi tayo namanok dun sa may kanto. Ay, wag dun. Masarap sana, hindi naman malaki. Oo, pati yung gulay, pag tinignan mo, ang sarap-sarap. Pero pag bumili ka na, ang tabang-tabang. Sige, tuloy sa ibang tindahan na lang, ibang karinderya na lang. Tara, tara. Ang ganit sana mo yung damit kasi parang pang matalitan. Pala nag-date na lang ako. Parang nakakasok. Uy, no? Tingnan mo yung babae. Ang ganda-ganda sana. Ang takaw-takaw kumain. Tingnan mo yung babae. Ang sexy-sexy sana. Kaso, pang gentleman. Oo, parang judgment mo. Hindi ko inayos ko ano yung mas bagay sa akin. Ito na. Napaka-kissable lips talaga ni Catherine. Nakaka-heaven sa pakiramdam kapag nginitian ka niya ng kanyang bibig at ngipin na nanlilimahid sa nakadidiring nganga at tabako. Napaka-romantiko talaga ang pag-aasawa ni Renz at Leia. Sila ay modelo ng isang masayang pagsasama. Araw-araw ay may lumilipad na kaldero at plato. Palabas ng bintana kasama ng mga hiyawang, lumayas ka na rito. Demonyong batugang makapalang mukha. Ang sarap naman ng luto sa karinderya ni Aling Bebang. Ang dami ko nga laging naiuuwi para sa alaga kong aso. Siya ay may magandang mukha, ngunit tanging ina niya lang ang humahanga.
Talaga palang masipag ka. Wala kang ibang ginawa kundi matulog maghapon. Napakasagana ng lugar na ito. Ang daming nagugutom. Hindi ka siguro gutom. Mabilis mo kasing naubos yung pagkain mo. Sa isang iglap lang, naubos mo yung dinala kong pagkain. Napakasaya nilang kasama. Sa sobrang saya ko, lagi akong inaantok. Ang ganda niya. Ngunit, ang pangit naman ng ugali. Ang sinekdoke ay isang uri ng tayutay na tumutukoy sa relasyon ng bahagi at kabuuan na kung saan ang bahagi ay kumakatawan sa kabuuan o kabaliktaran nito. Sa paggamit ng pagpapalit saklaw o sinekdoke, binabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumakatawan sa isang grupo. Halimbawa na lang ay, ayaw kong makitang nakatungtong ang iyong paa sa aking pamumuhay. Ito ay isang halimbawa ng pagpapalit saklaw na kung saan ang paa ay isang bahagi lamang ng ating katawan. Ngunit naiintindihan naman natin ang ibig sabihin ng nagsasalita ay ayaw niyang makita, hindi lamang yung bahagi ng katawan na ang paa, kundi yung tao mismo. Narito ang mga halimbawa ng pagpapalit saklaw o sinekdoke. Hello, Franz! Asan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay dito. Hello, Elsa. Teka lang, andito na malapit na. Saan ka bang ganda? Dito sa palagi natin tinatambayan tuwing uwian. Sige, pupunta na ako. Ay, salamat. Oh, Franz, nakakatagal mo. Ano ba nangyari sa'yo? Pasensya na, yung tsahin ko kasi dinala sa ospital dahil sa stress at pagod. Paano? Napakaraming buha mga pinakalamon. Ay, ganun ba? Ako din na stress na din sa dami ng proyektong ginawa namin. Buti na lang nang dahil 10 kamay ay natapos na din kami. Buti naman pala. Hoy, Angel, anak, umuwi na tayo. Buti na lang kasundan kita. Saan ka ba pupunta? Ayoko umuwi sa bahay. Umuwi ka na sa atin. Ayoko nga. Sige, isang hakbang mo pa. Hindi ka na talaga makakabalik sa bahay natin. Angel! Uy, Mare, alam mo ba, bukas ng hapon, hihingiin na ng anak kong lalaki ang kamay ng kanyang kasintahan. Talaga ba, Mare? Oo. Nais mo bang dumalo? Anong oras ba gaganapin, Mare? Alas 5, Mare. Sige, pupunta ako. Sige, asahan ko yan, ha? Oo naman. Franz, bukas pala, tungkol sa mga bayani ang ating bagong album. Nabanggit mo na rin lang mga bayani. Alam mo ba, sa huli sa